Former Senator Trillanes is even guilty of usurping authority, Mr. President. Hindi natin pwedeng palampasin po ito. In the meantime, I'd like to move, Mr. President, that in the light of the recent adoption of the Senate Resolution number 44, I move that Senator Bato be placed under the Senate protective custody, Mr. President, until he is able to get all and exhaust all legal remedies to protect himself, and until this institution is also able to do. Mr. President, it is the right time for us, while we are having a session, to cite in contempt these individuals trying to prevent Senator Bato de la Rosa from reporting for work to do his job. Ang tono pa lang sa hearings ay parang may kabastusan. Hino-hold na natin in contempt eh. And for the record, when Senator Bato was chased by these agents, we were already in session. I was already standing in the podium at the side and already was making that motion. So even out of courtesy, regardless of their coordination, kung meron man o wala dito, hindi dapat hinabol si Senator. Dapat pumunta sila dito sa taas. And anything you will say will be used against you in the court of law in the Philippines. You have the right to an attorney, to your own choice, independent and competent. If you cannot afford one, the government will provide. Ang mga kakamping politiko at mga opisyales o mga abogado ng mga Duterte, nituringan na mga may mag-aralan o mga abogado pero mga bobo, gimagamit ng mga batas, pero di nila alam kung kailan o kung saan dapat i-apply. Pag sinabing di pwede hulihin habang nasa session, klarado na kapag kasalukuyang nagaganap ang session, di ata ibig sabihin na kailangang hintiyang matapos ang mga darating pang session ng kung ano ang dinidinig. Ang totoo, ang karapatan ni Trillanes nang himuli siya habang may session ay nalabag, dahil ayon sa batas, di pwedeng ipawalang bisa ng bagong Pangulo ang ikinalog na amnesty kanino man ng nakaraang Pangulo, kaya sa bagay na ito yung Supreme Court ay naging inutil, dahil marahil sa halos lahat sila ay inappoint ni Duterte, o di dahil sa natakot, dahil nung pinatanggal ni Duterte si Ombudsman Carandang dahil sa pagsunod sa batas ay binulgar ng AMLEC ang mga pera niya sa bangko, ngunit binaliktad ito ng Supreme Court. Si Senador Bato ay di protektado ng batas na di siya pwede arestuhin habang nasa session dahil ang batas na ito ay applicable lang sa kasong dilalagpas na 6 na taon na pagkakulong ang hatol, ang paglabag sa international law ang hatol ay life imprisonment o mga 30 years. Ang sinabi ni Senador Cayetano na dapat di hinabol si Senador Bato, dapat nagpaalam muna raw. Sa Senado, lokohin niya ang sarili niya, sila mismo nagpapakalat sa media na di nila ibibigay si Senador Bato. At bakit magpapaalam pa kung nasa harapan na ng mga paningin ng mga aaresto ang kriminal? Maliban sa warrant of arrest ay may subpoena pa, ibig kayang sabihin hahayaan munang makatakas.